Each year, we table the Immigration Levels Plan, a forward-looking snapshot of immigration targets for the next 3 years. Our immigration system must respond to our country's needs, and setting the number of newcomers is a critical part of maintaining a sustainable immigration system. This year, our plan takes a more comprehensive approach and includes control targets for temporary residents as well as for permanent residents. In 2025, Canada aims to welcome 395,000 permanent residents, 21% less from 2024, 305,900 new students needing study permits, or 10% less from 2024, 367,750 new temporary workers needing work permits, 16% less from 2024. So for this level plan, makikita po natin na medyo nagbawas ng kaunti na matagal na nating sinasabi at matagal na rin natin binabanggit na asahan talaga natin yung malaking hagdan ng kanilang pagbabawas ng iba't ibang siyempre bilang na tatanggapin dito ngayon sa Canada. At kung makikita natin mabuti, kung i-apply kasi natin ito into a real number, hindi naman siya talaga ganun kalaki. Pero, syempre, sabi nga natin, daan pa rin yung tatanggalin. Ano? Ang kainaman na nga lang ngayon dito ay magkakaroon tayo ng nasisil pa rin natin yung pag-asa na para sa mga nag-a-apply, lalong-lalo na kung kayo ay 100% sure na kayo ay talagang may pag-asa na makarating dito sa Canada, you can still position yourself kung saan mang kategorya kayo naroroon. So nangangahulugan lang po na yung mga bilang na yon, baka mapabilang po kayo sa bilang ng tatanggapin kahit na sabihin natin na nagbawas ngayon sila doon sa number o sa bilang ng tatanggapin papunta dito sa Canada. Pero kung tatanungin naman po ninyo, wala na yan Kuya Rod, wala na kaming pag-asa. Well, nasa sa inyo po yun kung ganun po ang maging kaisipan. Pero ang sinasabi po ng Canada dito ay hindi naman sila talaga titigil at hindi naman sa talaga hihinto, kundi magkakaroon lang ng pagre-repaso, hihintayin lamang po na makabalik doon dating flow ng immigration system ng Canada at babalik din po sa dati. No? Sabi nga natin, yung integridad kasi ng immigration ngayon dito sa Canada ay napakahalaga sapagkat ito ang magdidetermina sa mga susunod na panahon kung ano yung mga magiging plano. For instance po, sa mga plano ng permanent residency, so, tinitignan po kasi yung number ng bilang ng mga tinanggap na bago sila mag-decide sa mga numero na tatanggapin nila sa kasalukuyan. Ganun pong ibig sabihin nun. Halimbawa naman po sa mga work permit applications na tinatanggap o tatanggapin sa mga susunod na panahon, sinet na rin nila yung bilang kung baga na ilan ba yung tatanggapin sa mga panahon na yun, the year 2025. So, ang labanan na lang po talaga ngayon dito ay kung gaano kalakas yung determinasyon mo at syempre kung gaano kalawak yung experience mo, yung skills mo, yung tinatawag nating human factor. Yung human factor, education, edad, syempre may factor din po yan. At syempre kung may kamag-anak kayo dito sa Canada or wala, kung meron ba kayong LMIA, kung meron ba kayong job offer, something like that. Those are human factors na po pwedeng tignan niyo pong mabuti, no? So kung may mga tanong po kayo dyan, balikan mo po yung mga nakararaang vlog natin, itong mga nakararaang buwan, ay pinag-usapan na po natin kung ano-ano yung mga human factor sa pagpuntos po ng tinatawag nating grid assessment, no? So babasahin ko po yung categories o yung dalawang categories sa pinagtuunan ng pansin ngayon ng CIC o ng IRCC. Pakinggan niyo po mabuti yung babasahin ko sapagkat dito isinalalay o dito nakasalalay yung pagdetermina sa mga permanent residency at syempre yung temporary foreign workers. So pinagtuunan ng pansin yung dalawa dahil ito yung may pinakamalaking factor na titignan sa mga susunod na panahon o for the 2025 and beyond. So ito po siya. So for temporary resident categories, temporary resident enrich our country, contribute to the economy, and are needed to fill key jobs. At the same time, Canada has seen a sharp increase in temporary resident arrivals, which has had an impact on Canadian communities and the labor market. By setting targets and reducing volumes, we are strengthening the integrity and quality of our temporary resident programs. With long-term economic goals in mind, we can attract the best and the brightest. We also encourage or acknowledge the pressures facing
our country and are making sure the capacity to deliver the supports we all needed. Permanent resident categories. Foreign nationals can immigrate to Canada permanently through a variety of categories and programs. Permanent resident brings people to Canada with the right to live or work or study anywhere in the country. If they meet the requirements, permanent residents can also apply for and be granted Canadian citizen in time. So, for permanent resident categories includes sa una po yung economic or work, 60% of total for 2025. Yan po ang tinitignan. Family naman po, 23% of total for 2025. Sa refugees naman po, ang tinitignan naman po dito ay 14% total for 2025. Sa humanitarian, compassionate, and others naman po, 3% total of for 2025 po. O, so nagulat po kayo, no? May baby ako agad. So ano po ang ibig sabihin nito? Na nangangahulugan na sa mga susunod na panahon, kailangan po nating tignan yung category na kung saan may malaki yung chance. Pero kung halimbawa naman po, sa temporary resident, ibinahagi na po doon yung iba't ibang category kung saan sila may tatanggapin. But it doesn't mean po na kayo ay didiretso na sa ganung program. Titignan nyo pa rin po yung kung saan kayo may skill, kung saan pa rin kayo may magkakaroon ng LMIA, ng work permit o yung tinatawag nating LMIA, kung saan kayo magkakaroon ng job offer na mga company. So tignan nyo pa rin po yung mga bagay nun kasi sa mga susunod na panahon, noon dati nga, wala tayong tinatawag na category base. Pero sa mga susunod na panahon, pinag-aaralan na po yung tinatawag nating category base. So sa category base po, kung titignan natin, nangangahulugan na pipili sila ayon sa pangailangan ng Canada. Ang isa sa mga nauna, yung sa health and sa carpentry o doon sa tinatawag nating sa pagpapatayo ng bahay at ng mga gusali, doon po sila nag-focus. So maaari sa mga susunod na panahon, magkakaroon po ng ibang category at o karagdagan batay po sa tinatawag nating category. No? Doon sa category na yon, malaking chance pa rin talaga na sana mapabilang yung mas maraming kategorya. No? Depende sa mga susunod na panahon, depende sa bilang at sa dami ng kanilang tatanggapin. But isa lang po ang ibig sabihin nito na kung hindi handa yung papers ninyo at i-apply ninyo, baka magkaroon lamang po ng tinatawag nating pagka-delay. Dahil nga, siyempre, ang gusto ng Canada sa ngayon, kung sino yung mayroong talagang skill at kung sino yung talagang kailangan dito sa Canada, siya muna ang tatanggapin. Well, Kuya Rod, ang tanongin ninyo, titigil na ba ako doon sa pangarap ko na makarating ng Canada? Not really. Sabi ko nga, kung kayo po ay mayroong siyempre, determination is number one, di po ba? At kung kayo ay may ilalaban talaga sa papers ninyo, mataas ang IELTS ninyo, mataas yung work experience ninyo, mataas yung humanitarian factor ninyo, pwede po kayong pumasok. Yun lang po ang ibig sabihin niyan. Ano? Pero kung hindi naman kayo sigurado, ano pa ba yung mga factor na pwede nyong, let's say, pag-ibayuhin pa o pag-isipan pang mabuti. So, asahan po natin, palapit na ng palapit na matatapos na naman ng taon. So, ibig sabihin, medyo kailangan natin pag-isipan sa mga susunod na panahon. So sa mga susunod na panahon, tignan nyo po, maraming kategorya, maraming programa, stream, pathway ang pwede po ninyong tignan at pag-aralan na naakma po sa inyong mga kakayahan sa mismong sa programa po na makikita nyo lang po kasi yon, no? Kaya nga sabi ko, you have to go back sa mga vlog natin na kung paano itama yung sarili natin, paano ilapat yung sarili natin sa iba't ibang programa ng gobyerno ng Canada, no? So, I hope na ang levels plan na pinalabas ng gobyerno ng Canada ay hindi upang i-destroy ka o mapanghinaan ka ng loob, kundi magkaroon ka ng mas malawig pa na pangarap, no? O mas ibayo pang pagtsitsaga sa paglalakad ng inyong mga papel, no? Hindi huminto ang Immigration Canada, hindi huminto ang IRCC, patuloy po na lumalakad ang programa ng gobyerno ng Canada in terms of immigration. So sana po nakatulong ang information natin ngayong araw. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli, paalam.